Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time matungkol sa usaping future planning. Alam mo, yes, friend, sabi nga nila para iwas sa pag-aalala at iwas sa pagkapraning, dapat merong future planning. Ay, ano ba yung future planning? Yes, friend, eto yung ngayon pa lang as early as now. 8 p.m. or at the moment ay dapat iniisip mo na or pinaghahandaan mo na ang magiging kinabukasan mo. Meaning, siguro, sabihin na nating 1 year, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Napaghandaan mo na yung mga mangyayari sa buhay mo. Not necessarily yung mga eksaktong mangyayari, no? Kasi wala namang makakagawa nun. But the things that could make you more comfortable in life. Diba? As early as now, sana sinisimulan na raw natin. Totoo naman, di ba? Para mabawasan yung pangamba mo na baka maging palpak yung buhay mo sa dulo. Like, sa ngayon, nag-e-enjoy ka masyado, pero pagdating ng kinabukasan, wala nga palyado. Para kahit siguro papano, may guide ka kung saan ka pupunta, di ba? Mas maganda kapag meron kang sinusundan na plano, no? Para kahit papaano ma-identify mo yung mga gusto mong marating, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay. Kasi minsan, sabi nila, go with the flow. YOLO, you only live once. Yes, it's correct. But yun nga yung rason eh. You only live once. Manong sa buhay natin na to, iplano natin ng maayos kung paano yung magiging gusto nating takbo. Diba? Wala namang masama maghanda. Wala namang masamang ngayon pa lang, ayusin mo na yung mangyayari sa'yo sa kinabukasan. Wala ring masama kung go with the flow. Pero wag mo sanang hayaan na kung saan ka nalang dalhin, di ba? Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Saan mo siya dalhin? Di ba? Saan mo siya dalhin? Hindi mo alam. But when you have a map, a map, kung meron kang gabay, meron kang mapa, meron kang compass, kahit paano alam mo kung saan ka pupunta, kahit paano meron kang direksyon. Kumbaga, 'di ba? Sana huwag ka umabot dun sa punto yung wala ka nang pakialam sa kakinatnan mo sa kinabukasan, basta masaya ka lang sa kasalukuyan kasi mahirap 'yan. Life is full of surprises, hindi mo alam kung ano naghihintay sa iyo sa dulo. Well, at some point, hindi rin naman talaga masama na i-enjoy ang present or ang kasalukuyan. Di ba wala naman nagsasabi na bawal or masama yan. Sabi nga nila, live the moment, love the memories. But it doesn't mean na babalay-walain mo na lang yung magiging future mo. Oo, sabihin na natin no, na hindi mo naman nangyayari. Malayo pa naman siya. That's the point, yung future planning. Sana sabi natin yung present planning. Malamang malayo pa talaga yun kasi nga future. Hindi nag-think ka. Diba? At doon ka rin papunta. Ayaw mo ba? Ayaw mo bang umabot ng future? Pwede naman, nare-request natin sa PSA. Diba? Manong kahit papano i-align mo yung mga ginagawa mo sa ngayon sa balak mong mangyari sa future. Pwede yun. Diba? For example, kahapon sumweldo ka. Ay, kahapon sumweldo. Bakit gano'n ang daya? Kami wala pa. Diba? Kunyari lang naman, hypothetical. Kunyari sumweldo ka kahapon. Marami kang pera. Marami kang cash on hand. Gusto mong magsaya, gusto mong magliwaliw. Kaya nagyaya ka ng inuman sa lahat ng iyong kaibigan. Tapos since masaya ka at pinapahalagahan mo yung ngayon, yung present, yung kasalukuyan,
Nilibre mong lahat ng kaibigan mo. Nag-inuman kayo na nag-inuman. Ending kinabukasan nga. Ano? Kailan ka ulit magkakapera? Sa susunod na sweldo pa. Unless mayaman ka, di ba? Yabang mo. Ang yabang mo, di mo na kailangan ng future planning. Imagine, di ba? Kunyari, yung ginawa ko example, no? Imagine, sumweldo ka. Tapos yung pinaghirapan mo na yun sa loob ng kalahating buwan, naubos sa isang gabi lang. Kasi nga, anong dahilan? Hindi mo inisip yung mga susunod pang araw. Hindi mo inisip yung magiging lagay or estado mo kinabukasan. Ang alam mo lang, nag-e-enjoy ka sa kasalukuyan. One day millionaire. Pero kung naging conscious ka at nagplano ka, pwede ka namang magyaya, di ba? Pwede ka namang makipag-inuman, magsaya pa rin still sa kasalukuyan. Pwedeng mangyari yan, pero ipaplano mo ng maayos. Papa-orderin mo yung mga kaibigan mo ng lahat ng gusto nilang inumin at kainin. Tapos sabi mo, iihi ka lang. Sabi mo, iihi ka lang, tapos huwag ka nang bumalik. At least nag-enjoy ka, di ba? Kahit pa paano. Hayaan mo silang problema sila, malaki na sila, di ba? And then, charot lang. Pwede ka mag-enjoy. Magyaya ka ng mga kaibigan mo, di ba? Pero mag-ambagan kayo. Yan. Biboy, hindi naman sumasama yung mga kaibigan ko pag di sila libre kapag mag-aambagan. Di. Huwag kang mag-inom. Masinggong to. Huwag kang mag-inom. Pag sinabi nilang ayaw nila mag-inom, wala kang kasama mag-inom, huwag kang mag-inom. Wala ka pang gastos. Diba? Dalawa lang yun. Diba? Yung una kong example, gusto mong magsaya, magyaya ka ng inuman, manlilibre ka lahat, i-all out mo, ilalabas mo lahat ng pera mo sa pitaka, or magyaya ka pero mag-aambagan sila. Mag-aambagan kayong lahat na magtotropa. Kasi iniisip mo na kinabukasan, ayaw mong maging nga. Kailangan mong magtipid ng pera. Kumbaga, prevention is better than cure. Mas maganda nang maging handa kaysa maging kawawa. Diba? Anong sasabihin mo pag wala ka ng pera? Lalapit ka doon sa mga nilibre mo, sa mga nakainuman mo, sabihin mo, pahiram naman ako dyan ng tasing quints. Pamasahe lang kasi, di ba? Nilibre ko kayo ng isang gabi. Ayun, nga ako ngayon. Nakakahiya naman yun, di ba? But don't get me wrong ha, hindi kita pinipressure na mag-focus masyado sa future at wala nang masyadong gawin dito sa kasalukuyan, kundi magtrabaho na magtrabaho, kumayod ng kumayod para sa kinabukasan. Hindi ganun yun. Baka sabihin nyo, wow, grabe ka naman, Bibo, makapagsalita ka naman. Sure ka ba sa future mo? Siya yung future ko eh. Sure ako sa kanya, hindi ko lang sure kung sure siya sa akin. Lagde. Diba? For example, realistic example, memorial plan yan. Diba? Marami sa atin ang takot kumuha ng memorial plan. Hindi po ako nagbebenta, hindi po ako ahente, pero ano yung nakikita natin, no? Yung kagandahan at yung benefit na naidudulot nito. Diba? Yung sinasabi na, ay bakit ako kukuha ng memorial plan? Ang pangit naman yan, pinaghahandaan yung kamatayan. Bakit hindi ka ba mamamatay? I mean, kung may kakayahan ka naman, kung pasok naman kahit papaano sa budget mo at may sobra ka, bakit hindi mo ilaan para sa paghahanda? Para at least kahit papaano ngayong buhay ka pa, alam mo na maayos yung magiging lagay mo pag nawala ka na. Yung pamilya mo hindi na masyadong mamomroblema. Yung perang kinikita mo, sabihin na nating may sobrang budget, sobrang may extra. Kaso pinangpaparcel mo na lang pinangpaparcel. Manong i-invest mo sa bagay na magiging beneficial din sa'yo paglaon. 'Di ba? It's better kesa naman kapag dumating yung oras mo tapos alam mong mahirap lang kayo, saan ka kakamot ng panggastos? I mean, ikaw hindi ka nakakakamot ng panggastos kasi wala ka na, di ba? Yung pamilya mo na lang. Saan sila kukuha ng pambili ng kung ano-ano?
Ano, ilagay ka na lang sa box ng Marlboro siguro, no? O Zesto, ganun. Garap mo ng stick, o pwede na ba yun? Paeg ka ba nun? Compared to being practical at naghanda ka, by the time na mawala ka na, wala na sila masyadong problema, di ba? Iiyak na lang sila. Di ba? Dudungaw na lang at iiyak. Hindi na magkakamot ng anit na sa tayo kuha ng ganito, sa tayo. Again, no pressure po sa mga yes friend natin na nakikinig. Hindi ko po kayo pinipressure. Pero, what I'm trying to say here is, kahit papaano mahaba pa yung oras natin, siguro hindi natin alam, 'di ba? Yun nga yung wonder or magic ng buhay na to. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo, but as early as now, ang sinasabi ko lang ay pagplanuhan natin yung mga magagandang bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay sa hinaharap. Hindi lang naman sa memorial, napakalawak niyan. Gusto mo ng magaharang bahay? Gusto mo ng six-seater na kotse? As early as now, dapat kumikilos ka na para makuha or ma-achieve mo yung mga bagay na yan. But again and again, no pressure. Naiintindihan ko naman, di ba, na hindi, minsan kahit iplano natin, hindi naaayon sa atin yung takbo ng kapalaran, di ba? Pero at least, have a guide. Gumawa ka ng blueprint kung saan ka papunta, kung paano yung magiging plano ng buhay mo. Isa lang yan sa napakalawak na punto ng usapin natin na to, no? Basta ang bottom line, hindi kita pinipressure. But then again, gusto ko lang nai-encourage ka, no, na magkaroon ng konkretong plano. Yun lang naman yun. Huwag mo naman ako masamain ito na yun. Baka may mag-chat, sabihin, B-boy, magkano ba yung memorial plan? Halika, dali. Hindi alam ako. May commission ako dun, sayang. Okay, pero kung wala pa talaga, no, hindi mo pa nakikita yung gusto mong gawin or mangyayari sa hinaharap, okay lang din naman. For as long as you're doing something progressive at the moment, 'di ba? For as long as alam mo nakapakipakinabang pa yung ginagawa mo sa kasalukuyan, you're good. Kesa naman panatag ka lang, 'di ba? Kesa naman ganyan-ganyan lang, 'di ba? Wala masyadong effort na ginagawa. Kasi in fairness, may ilan walang solid na plano pero maganda at maayos naman yung kasalukuyang estado. Until kusa nila silang dumating doon sa success na pinapangarap nila. Sana all. Sana all ganoich, di ba? Di ba? Sana all ganoich. Walang solid na plano pero alam mo yun, nagsasucceed. Oo, sumasukses na oil. O, kaya ngayon, simulan na natin magplano na kumuha ng ballpen, ng lapis, ng papel, isulat ang mga gustong gawin sa buhay. At i-keep natin yan, i-goal natin yan, i-achieve natin yan. Diba? Ano to? Walang pangarap, walang plano, puro pantasya na lang. Gabi-gabi, imbes na mangarap ng gising, gabi-gabi nangangarap ng crush o kapantasya. Libre lang mangarap, pero wag naman yung puro crush mo lang iniisip mo, yung crush mong masarap. Charot lang. Well, anyways mga yes, friend, plano ko rin pong umuwi. Oo, kasama yan sa plano ko sa buhay, umuwi ng maaga. Charot lang. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, Martes. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.